Okay guys, usapang PMS na naman tayo ngayon. At bago yon, cue, intro. Okay, usapang PMS tayo mga idol. So, yung PMS na tinatawag natin, mayroong dalawang klaseng PMS. Regular PMS, heavy PMS. Yung regular PMS, ano po ba yung mga ginagawa? So, regular PMS natin, yun yung every 5,000 kilometers. Yun ang ina-advise po namin sa lahat ng mga kliyente ng Chamba Works. Dahil po, hindi po pwedeng sabihin natin na polysynthetic po yung langis na ginagamit natin, kaya aabot tayo ng 10,000 kilometers or 15,000 kilometers bago mag-change oil. Dahil po yun ang sinasabi ng mga nagbibenta ng langis. Pero, yun po kasi yung paliwanag nila. Tama naman po yun. Pag polysynthetic po yung gamit natin na langis, every 10,000 or 15,000 o mayroon pang 20,000 kilometers bago magpalit ng langis. Tama naman po yung sinasabi nila. Pero, yung ganyang proseso, galing po yun sa ibang bansa. Nakadesign po yung langis doon sa weather ng US, Japan, o kung saan mang bansa. Kasi doon sa kanila, wala pong traffic. Hindi po tulad dito sa Pilipinas na dumaan ka lang pa ng pupunta kang Makati, dadaan ka ng EDSA. So, imbis na 30 minutes, 45 minutes, hindi. Minsan, naabot po tayo ng 2 oras sa EDSA bago po tayo makakarating ng Makati. Kaya, hindi po natin pwedeng sabihin na 15 or 10,000 kilometers dahil yung stuck up na nakastop po tayo sa traffic. Hindi po umiikot yung gulong, hindi gumagana yung speedometer, pero yung makina umaandar. E paano po natin masasabi yun na kung babatayan po natin yung kilometers na sinasabi nila, hindi po accurate kasi mas matagal po yung andar ng makina kaysa usad ng gulong. Kaya po yung advice namin, every 5,000 kilometers, change oil po tayo para po mas mapangalagaan po natin yung makina, mas maganda yung performance ng makina pag yung langis ay laging bago. Kaya po, yung regular PMS natin, every 5,000. So, pupunta po tayo sa heavy PMS. Yung heavy PMS po na ginagawa natin, hindi po, kumbaga kagaiba po siya sa regular PMS. Kasi hindi lang po tayo mag-aalis ng langis. Hindi lang po tayo magpa-flushing. Kini-cleaning po natin ang lahat. Yung fuel, air. Nililinis po natin yan. Kaya mayroon tayong injector cleaning. Yung injector cleaning, yun po yung dinadaanan ng fuel at sa hangin, yun po yung intake, manifold cleaning, intake port cleaning, sa loob naman ng makina o sa ibabaw ng makina, camshaft cleaning. Kumbaga sa gasoline engine, inalis po natin yung mga sludge, yung mga tuyong langis, nanunuyong langis. Kailangan po nating alisin yun. Kasi pag hindi po natin naalis yun, magbe-build up yun hanggat sa kakapal. Ang mangyayari, lalo na ngayon, BBTI na, mayroon pang dual BBTI. Yung dual BBTI po, mayroon po siyang OCB. OCB kung katawagin. Yun po yun ang oil control valve. Yun po yung dinadaanan po ng langis na nagsusupply po doon sa camshaft. Kaya po hindi pwedeng maraming sludge, pwedeng mababarahan siya, magkukulang po ng supply ng langis. Kaya po napapansin natin na katagalan nag-iiba po yung tunog ng makina natin. Kasi po puro sludge at medyo nadidili na rin po yung supply ng langis doon sa mga parts na kailangan niyang supplyan. Dahil yung OCB, oil control valve, ang bawat ikot ng makina, mayroon po siyang timing na kung saan siya magsusupply ng langis sa tapo doon sa may camshaft. Kaya yung BBTI na yan,
Yun po yung umiikot, yung humihigop ng langis, yung nagko-control ng langis, at yung OCB naman nagsusupply kasi may firing order siya. Kaya pag nasira nga po yung BBTI, mayroong over advance tayong makikita sa scanner dahil hindi magkakatugma yung supply niya ng langis sa bawat ikot ng makina. So ngayon, ang ginagawa po natin, nililinis po natin yung camshaft, mas maluwag. Pag malinis, mas maluwag po yung ikot ng makina. Nag-engine flushing po tayo para yung mga sludge na nananikit doon sa ilalim, sa mga part na hindi natin kayang linisin o hindi na maaabot ng panlinis, yun po sa flushing na po siya. Kumbaga, unti-unti na po siyang tinutunaw. So ngayon, naglilinis po tayo ng intake port. Kumbaga, yun po yung sa cylinder head. Kumbaga, yun yung butas na kung saan nakakabit doon yung intake manifold. Kasi yun, isa din po yun sa nililinis kasi butas po yun, pero yun nasa loob noon, doon na po yung mga balbula. At kailangan din po nating linisin para once na pag umandar na yung makina, yung higop niya ng hangin, kasi pag intake, higop ng hangin yun, hindi po masama yung dumi na nasa loob. Yung intake manifold, kailangan din po natin linisin dahil yun po yung dinadaanan ng hangin mula po doon sa air filter. So pupunta ng intake manifold yun sa gas engine, nakadiretso na siya doon. Yung throttle, dapat yung cleaning natin ng throttle every 5,000 kilometers na kung saan tayo mag change oil, ipapasabay na rin po sana natin yung throttle cleaning para po maiwasan natin yung magpa-fluctuate yung RPM. Kasi isa sa pinakapangunahing dahilan, nagpa-fluctuate yung RPM natin dahil po sa dumi ng throttle. Yung throttle may flapper po yan, butas na may flapper siya. So tuwing apak mo ng gas, bubukas po yung flapper. So kung madumi po yan, yung mga dumi dyan, gumagalaw, kung minsan, kumakalso. Pag kalso niyan, sasara, bubukas sasara. Kaya yung idle natin, hindi siya stable. Kaya napapansin natin. Ano bang epekto pag hindi stable yung RPM natin sa mga gasoline engine? Unang-una, yung ECB na apektuhan. Dahil pag once na hindi stable yung RPM niya, yung puwersa o yung pump ng compressor lalakas hina hanggang sa maapektuhan na po itong si ECB. Kaya po iba 30,000 kilometers pa lang tinakbo, sira na yung ECB. 20,000 kilometers, sira na yung ECB. Mayroong hindi ginagamit, nasisira yung ECB dahil po kasi doon sa kakulangan ng maintenance na ginagawa natin sa ating sasakyan. So sa CRDI naman tayo. Yung CRDI natin, mayroon siyang breather doon sa valve cover. Yung breather na yon papuntang air duct. Yung air duct na yon galing doon sa may box ng air filter papuntang turbo. Tapos bago makarating sa turbo, mayroong connection itong breather papunta doon sa air duct. Kaya sa katagalan nakikita natin nagmo-moist yung parting turbo. Kaya yung iba sira daw yung turbo dahil nga naglalangis. Mali po yun. Normal na nagkakaroon ng langis yun. Lalo na sa katagalan, yung goma tumitigas dahil sa init at lumuluwag naman itong clam. Kaya hindi maiwasan na yung iba nagkakaroon ng singaw. Yung singaw na hangin may kasamang langis. Kaya nakikita po natin doon sa malapit sa turbo, nagkakaroon po ng langis. Kaya nga po, kailangan natin dyan, every 30,000 naman talaga dapat yung required namin na tune-up cleaning. Accent gas or accent diesel. Kasi yung 30,000 na yan, napakahaba-haba na rin pong tinakbo yan. Siguro mga 1 taon, 1.5 o 2 taon. Depende sa gamit kung gaano kalayo yung binabiyahe. O yun sa mga grab, saglit lang yung 30,000. Kaya po kailangan natin i-cleaning yan unang-una doon sa mga langis na nakaka-imbak doon sa linya ng turbo. Kasi yung langis na nanggagaling sa breather papuntang turbo, papuntang turbo intercooler. So yung turbo intercooler
doon po nakaka-impact po yung mga langis na nanggagaling sa breather. Kaya po isa din po iyon sa kailangan nating linisin. Aalisin natin yung mga langis na nandoon para yung flow ng hangin mula sa air filter, turbo, papuntang intake, solid na hangin, wala kasama siyang langis. Dahil kung napapansin natin yung diesel, mausok. Yun, kasi hindi lang po dahil sa diesel siya. Dahil po yun sa langis at dumi na sumasama doon sa combustion. Sinusunog, hindi lang fuel, air, kundi may kasamang dumi. Kaya po kailangan din po natin linisin. Tapos sa EGR naman, ang record namin is 60,000 kilometers kailangan tayo mag-cleaning ng EGR. Pero kung minsan hindi pa umaabot ng 60,000 kilometers, ina-advise na namin doon sa owner ng sasakyan na kailangan na cleaning yung EGR kasi nakikita po natin kung gaano kakapal yung carbon na nandoon. So kailangan po natin linisin yon, yung carbon, para maalagaan po natin si EGR. Kasi si EGR, pag once na nasira, epektado po yung makina. Dahil pag nasira po yung EGR, magkakaroon siya ng check engine, yung RPE mo, 3,000, ay hindi naaangat. Kaya, underpower po siya. Ganyan po sa diesel. Kaya kailangan din po natin ingatan yung EGR natin. Pag dating sa term na kailangan siyang linisin, so, maglilinis din po tayo. Kailangan po natin siyang linisin para maiwasan po natin na masira siya. Sa 60,000 kilometers, magpapalit din po tayo ng transmission oil. Automatic man o manual, kailangan po natin magpalit dahil yung 60,000, 8 years, 7 years. So, ibig sabihin, ganun nakatagal yung langis na nandoon sa loob. Yung transmission fluid natin, transmission fluid at fuel filter, kailangan din po natin magpalit pagdating ng 60,000 dahil sa amin, record namin 60,000 sa fuel filter at saka transmission fluid, manual or matic. Kasi yung 60,000 yun nga medyo mahaba-haba na yung tinakbo noon. At makikita naman din natin pag binuksan po natin yung fuel filter, iba na po yung kulay ng fuel na nandoon sa fuel filter, kulay itim na. Kaya karapat dapat na rin po talaga siyang palitan kasi apektado din po yung makina natin, apektado din po yung takbo. Tapos sa transmission fluid naman, lalo na doon sa mga gas engine, gasoline engine, medyo masilan po yung transmission natin sa CVT. Sa CVT transmission, medyo hindi po talaga maganda ang performance ng transmission ng accent doon sa madali siya masira. Pag nasira siya, hindi siya nare-repair. Kaya, kailangan i-maintain po natin na every 60,000, magpapalit po tayo ng CVT fluid doon sa transmission. At, dito sa PMS naman, kaya naman natin yung ginagawa yun para ma-refresh yung makina. Kasi nilabas yan, yung makina, nung bago pa, brand new yan, walang kadumi-dumi yan. So, ibig sabihin, ginagamit ho natin yan. Kaya, nandun na yung dumi, nandun na yung bara. Kaya, habang tumatagal, dahil sa dumi na yun, humina na, hihina siya. Uusok, mahina yung hatak, gasoline o diesel engine, nararamdaman po natin yan. Kaya po, mayroon tayong heavy PMS na tinatawag para ma-refresh yung makina. Kasi yung makina, parang tao lang din yan. Ang dinadaanan ng hangin, yun din po yung ginagamit ng makina. Kumbaga, yun ang ilong niya. So sa atin na tao, pag mayroon tayong kulangot sa ilong, baga mahirapan din tayong huminga. Kasi may kulangot tayo. Pero pag tinanggal mo yung kulangot mo sa ilong mo, magiging maluwag yung paghinga mo. Ganon din po sa makina. Pag barado po yun at marumi yung dinadaanan ng hangin, hirap din po siya. Kumbaga, yung combustion system niya, bagsak po yung air and fuel ratio. Kaya nga po tayo naglilinis para ma-refresh siya, maibalik siya sa kung ano siya dati. Kumbaga, replace back to brand new. Kaya po maraming mga feedback dun sa mga kliyente namin na nagpagawa sa amin na lumakas yung hatak, tumipid sa gas, nang dahil po doon yun sa dumi na inalis po natin. Kaya po, abangan nyo po sa susunod na video, mag-upload po kami ng mga DIY tip
na kayang-kaya nyo pong gawin, na hindi na po kayo magbabayad ng mekaniko, bibili na lang po kayo ng pyesa at kayo na mismo gagawa. Guys, don't forget to subscribe, like and share. God bless. Mabuhay tayong lahat. Usapang PMS tayo ngayon. Okay guys, ngayon nagkikita na naman tayo ulit. Nakikita nyo naman na naman ako ulit.